ang kanilang issue ay tungkol sa pag-aaral ko ng PhD or doctorate degree dito sa Beijing. At ginawa nilang issue, ito ang sinabi nila. Ang sinabi nila na si SAS daw ay pinibigyan ng salapi, binabayaran daw ng China. Dito mo makikita, mga kababayan, kung papaanong ginagawang bobo ang mga Pilipino ng mga taong ito. Kita nyo, ang kanilang pinagkakalat. Ako daw, si SAS daw ay binabayaran ng China, okay? At ito, ang kanilang ebidensya ay ang scholarship ko raw. Okay. Unang-una, kaya malalaman mong itong mga to ay mga manggagancho ng taong bayan dahil hindi nila ipinapaliwanag ng maayos sa bayan at sa kanilang mga followers na kanilang ginagawang bobo kung ano ang kanilang pinagsasasabi. Kaya sasagutin natin ito punto por punto. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sasot ang inyong favorite American colony traitor na nag-uulat. Magandang gabi po sa inyong lahat. At binabati ko lang ang mga kakatune in pa lang. At hinihintay ko pang lumabas ang inyong mga comments sa aking screen. Hindi pa ito lumalabas. Kamusta kayo, mga friends? Kamusta ang inyong Tuesday night? I hope ay nasa mabuti kayong kalagayan at maayos ang inyong kinalalagyan ngayong gabi ng Martes. Ayan. Ayan. Naglalabasan ng mga emoji at hinihintay ko lamang na lumabas ang mga comments ng iba't ibang mga nanonood sa ating ngayon gabi. Nasa Oroquieta City, nasa Kuwait, at medyo mabagal ang ating comment section at iba't iba pang mga nanonood sa iba't ibang dako ng mundo. Hi, good evening sa mga nasa Hong Kong. Good evening po sa inyong lahat. Hello sa mga nasa Ilocos Norte. Uy, may nanonood sa akin Ilocos Norte. Hello na nasa Panatag Reef. Happy. Mga nasa Riyadh at mga nasa Japan. Hello! Yes, number 1. Ako nga ang number 1 sa hit list ng BBM Blogger Mercenaries at Japan. Hello sa mga nasa Japan. Bila ko na lang binanggit yung Japan. Nakita ko yung pangalan ng Japan. Mga nasa Michigan, nasa Thailand, at mga nasa Rizal. Ayan. Ay, meron lang po tayong ililibig na issue, no? At alam nyo naman po, ako ay hindi natatakot sumagot dahil ako ay walang tinatago. Ang walang tinatago, hindi nagtatago. Diba? Hello, Durf. Yes, number 1. Hello sa mga nasa Seoul. Diba? Alam nyo naman, no? Yung mga sumusubaybay sa akin ay in the past few weeks, ako ay kanilang pilit na dinudurog at pilit na pinababagsak at pilit na ginagawa ng mga issue. Sasagutin po natin ang mga issues nila one by one. And then pagkatapos kong sagutin ang kanilang mga binabatong issue sa akin, ay dapat sila ay sumagot sa issues na aking sasabihin at patuloy na pinag-iingay. Pero alam niyo naman po, pilit po nilang dinadivert ang totoong mga issue, ang totoong mga issues ng taong bayan, kaya tayo ay kanilang pinatatahimik. Siyempre, alam niyo na, ang kanilang number 1 na ipinupukol sa akin, ay ako ay nagpi-PhD dito sa Beijing. Ayan. So, ulitin ko po, ang kanilang issue ay ako ay
tungkol sa pag-aaral ko ng PhD or doctorate degree dito sa Beijing. At ginawa nilang issue, ito ang sinabi nila. Ang sinabi nila na si SAS daw ay pinibigyan ng salapi, binabayaran daw ng China. Dito mo makikita, mga kababayan, kung papaanong ginagawang bobo ang mga Pilipino ng mga taong ito. Kita nyo, ang kanilang pinagkakalat. Ako daw, si SAS daw ay binabayaran ng China, okay? At ito, ang kanilang ebidensya ay ang scholarship ko raw. Okay. Unang-una, kaya malalaman mong itong mga to ay mga manggagancho ng taong bayan dahil hindi nila ipinapaliwanag ng maayos sa bayan at sa kanilang mga followers na kanilang ginagawang bobo kung ano ang kanilang pinagsasasabi. Kaya sasagutin natin ito punto por punto. Ayan. Alam nyo mga kababayan, hindi lang po ito ang aking option sa taong ito upang maipagpatuloy ko ang aking academic career. Okay. Actually, ang isa sa mga options ko, ipapakita ko sa inyo. Okay. At ako ay transparent. Hindi ako nagtatago sa mga anonymous blogs. Hindi ko kailangang magtago, no? Kaya kong harapin ang mga salot sa bayan, katulad ang mga BBM vloggers na hindi naman nagsipagtapos sa pag-aaral. Kaya hindi nila alam kung ano nga ba ang PhD. Dahil nga kahit bachelor's degree ay parang hindi ata nakatapos ang karamihan sa kanila. So, anong ginagawa nila? Ginagawa nilang mangmang ang mga taong bayan at ang kanilang mga taga-subaybay. Para saan? Para po sa salapi. Ayan ang totoo. Ginagawa ninyong tanga, mangmang, ang taong bayan dahil gusto lang ninyo ng salapi. Wala kayong naibibigay na impormasyon na magpapalawak sa utak ng mga sambayanang Pilipino dahil kayo ay mga manggagancho. Yun ang tama. Okay? Kita nyo, kailan ba silang umatake ng bonggang-bongga? Di ba? Una, nung in-expose ko po ang Love the Philippines stock footage videos, di ba? Stock footage videos, anong ginawa ng mga manggaganchong BBM vlogger mercenaries at ang kanilang mga trolls? Ako ay kanilang inatake. Ano bang ginawa ko? In-expose ko lamang na ang tourism video ng Department of Tourism ay nagtataglay ng mga stock footages ng mga tourist ads, ng mga tourist sites sa ibang bansa. Pero ang ginawa nila, ako ay kanilang inatake. Araw-araw. Nung ako naman ay nagsalita tungkol sa hindi pag-liquidate with resibo ng Kongreso at Senado ng kanilang bilyong-bilyong MOOE every year dahil ito'y liquidation by certification lamang, ako'y kanilang inatake uli at gumawa ng mga storya. Alam ng mga taga-subaybay ko na 2016 pa ang aking issue sa South China Sea conflict. At sinabi ko na sa inyo, di ba? Ako ay kinuwang consultant sa South China Sea conflict ng kampo ni Bongbong Marcos noong eleksyon. Yun ang masasabi ko. Kinuha nila akong consultant.
I have the evidence. Okay? And kaya nga, yung iba dito ay nagsasabi na bakit pareho ng stand? Ang president, ang BBM noon at ako, at parang naririnig nila ako dahil nga kinuha nila akong consultant. Okay? Dahil nga pareho kami ng posisyon. Okay? Pareho kaming posisyon ni Bongbong Marcos mula nung senador pa siya. Hindi ba? Okay. So, tutuloy-tuloy na natin. Wala pong pinagbago ang aking stand sa South China Sea conflict. Kaya nga ako nakilala dahil po sa aking salungat na posisyon sa South China Sea conflict. Salungat sa posisyon noon ng posisyon ng Aquino government. Na ang posisyon ng Aquino government noon ay pareho na ng posisyon ngayon ng BBM government. So, nagbago ba ang aking prinsipyo? Hindi. Nasa Netherlands pa ako, iyon na ang aking posisyon, at ang posisyon na ito ay hindi lamang dahil sa naisip ko siya ngayong gabi or kahapon or nung isang araw. Ito ay dahil pinag-aralan ko ang issue. Hindi po ako lumalaban sa isang bagay. Hindi po ako nagsusulong ng isang issue na hindi ko pinaniniwalaan. Bakit ba sa tingin ninyo ako ay nabigyan ng pagkakataon na magsalita sa United Nations noong 2009? Dahil may prinsipyo po ako, bukal sa aking puso, hindi po ako nanloloko ng tao, na pabago-bago ang pag-iisip, depende kung sino ang naguhulog sa jukebox vloggers. Ngayon, ililibing na natin ang pinapakalat na issue ng mga vloggers ni BBM upang ako ay masira, ngunit hindi nila ito makakaya dahil hindi nila mapapataob ang isang taong walang tinatago. Una, itinago ko ba na ako ay nag-aaral at nagpi-PhD dito sa Beijing? Hindi. Ikalawa, bakit ba ako nagpi-PhD dito sa Beijing? Dahil po ako ay ang isa sa mga napili ngayong taong ito, ngayong 2023, bilang isa sa mga recipients ng ASEAN-China Young Leaders Scholarship Program. Ngayon yung taong ito. Okay? See? On behalf of the Joint Committee of the ASEAN-China Young Leaders Scholarships, we extend our heartfelt congratulations on your selection as an ACYLS recipient for the year 2023. The ACYLS is a prestigious government scholarship program jointly designed and implemented by China and ASEAN. Its primary objective is to provide support to potential young leaders from ASEAN member states in pursuing master's and doctoral degrees, engaging in short-term further training, or anticipating in capacity building programs in China. Ang joint committee po na ito ay nakabase sa Jakarta, Indonesia. Bakit may ganitong programa? Okay? Bakit may ganitong programa? Ipapakita ko sa inyo dahil nga ang ASEAN, okay, ang Association of Southeast Asian Nation at China ay nagkasundo, magkaroon ng education cooperation between ASEAN countries at China. At isa po sa mga bobong bobo, sobrang bobo na mga vloggers
ni Bongbong Marcos. Kung hindi nyo po alam, ang bansang Pilipinas po ay miyembro ng ASEAN or ng Association of Southeast Asian Nation. Kaya nga, tuwing every year, nagbibigay po ng information ng ating gobyerno sa iba't ibang paaralan ng Pilipinas upang kumuha ng mga magpapadala ng application para sa ASEAN-China Young Leaders Scholarship Program. Hindi po madali ang makapasok at makakuha ng scholarship dahil ito po, kayo po ay makikipag-compete sa iba't ibang mga applicants sa Association of Southeast Asian Nation na 10 member states. Ngayon, ginawa niyong issue. Bakit niyong ginagawang issue ang programa ng ASEAN at China? Bakit yung ginagawang issue ang Association of Southeast Asian Nation at China? Ngayon, kung kayo ay may issue sa programang ito, ay bakit hindi nyo sabihan si Bongbong Marcos na i-cancel ang education cooperation natin through the ASEAN-China Young Leadership Scholarship Program. Total naman ay lahat na ng cooperation agreements at partnership with China ay gustong ipakancel ng mga bobong, mga politiko na ginagawa lamang ito upang sila ay mailagay sa harapan ng camera. Ba't hindi nyo ipakancel? So, binabayaran ba ako? Hindi po bayad ito. Ito po ay scholarship. Ang scholarship po na ito ay aking nakuha dahil ako po ay maganda ang application, maganda ang letter of recommendation mula sa aking mga professors sa Leiden University sa Netherlands. Maganda po ang aking CV. Kaya ko po ito nakuha. At maganda rin po ang aking PhD proposal. Kaya ako ay nakuha. Hindi po ako nandito dahil hindi po kayo pwedeng, kayong mga bobong BBM vloggers, hindi kayo mananalo nito kahit kailan. Alam niyo kung bakit? Dahil nga, hindi naman kayo nagsipagtapos ng mataas na pag-aaral. Kayo ang ginagawa ninyo ay binababoy ninyo ang mga taong masipag mag-aral. Oh, ikaw, Thea Tan, di ba ikaw ay bumagsak? Bumagsak ka ba? O umalis sa law school sa Ateneo? Di ba? Nawala ka. Oh, yung isa dyan, anong tinapos mo? Oh, kayong mga hindi masipag mag-aral, na walang pakialam sa pag-aaral noon, ay ginagawa ninyong mga mangmang ang mga Pilipino at hindi nyo ipinapaliwanag ng gusto kung ano ang inyong pinagsasasabi. Dahil kayo, ang gusto nyo lamang ay gantuhin ang mga Pilipino. Bakit kayo nagtatago sa mga anonymous vlogs? Kung kayo ay tapat ang prinsipyo. Diba? Hindi ako nagtago kahit kailan. I was never anonymous. Parating ang mukha ko ay nakapalandra. Diba? Dahil nga ang walang tinatago, hindi nagtatago at hindi natatakot. Hindi ako natatakot dahil wala akong dapat itago sa mga mamamayan. Hindi ba? So, yun ang totoo. Ayaw nyo ng totoo dahil hindi nyo kayang ipaliwanag ang totoo dahil kapag pinaliwanag nyo ang totoo, kayo ay mawawalan ng kita mula sa mga manggagancho. Hindi ba?
Gaano naging bayad ang scholarship? Di ba? Kita mo yung mga vloggers ni BBM, no? Halata naman talagang hindi nila alam ang proseso ng pag-apply ng scholarship. Dahil nga hindi naman sila nagkaroon ng scholarship para makapag-aral ng PhD sa ibang bansa. Hindi ba? Paano nila malalaman? Bobo nga sila. Di ba? Hindi lang bobo. Ginagancho pa ang mga Pilipino at niloloko. Yan ang totoo. Dahil kung hindi kayo manloloko, dapat kayo ay sumama sa aming panawagan na dapat wakasan na ang kaugalian ng Kongreso at Senado na ang kanilang MOOE ay walang resibo ang liquidation. Tama, di ba mga kababayan? Bakit yung scholarship ko ang issue? Malinis ang aking scholarship. Hindi po ito bayad. Ito po ay aking nakuha dahil po ito ay aking pinaghirapan sa pamamagitan ng pag-apply, katulad ng pag-apply sa scholarship na ito ng iba't ibang estudyante sa 10 member countries ng Association of Southeast Asian Nation. Ngayon, kung may mali pala na mag-apply sa scholarship na ito, bakit kayong mga bobong vloggers ni Bongbong Marcos, bakit hindi nyo sabihan si Bongbong Marcos na tapusin na ang cooperation agreement ng Pilipinas sa ASEAN tungkol sa scholarships na ganito? Para wala ng Pilipino na katulad ko na mabibigyan ng oportunidad na makapagtapos ng PhD sa isa sa pinakamayamang bansa at pinaka-significant na bansa pagdating sa international relations. Bakit hindi yung panawagan? Kung sa tingin ninyo, ikaw Coach Jared, na isang manlilin lang ng bayan, bakit hindi mo ipanawagan sa gobyerno, kay Bongbong Marcos, sabihin mo, mahal na presidente, dapat ay tigilan na natin ang education cooperation agreement na ito para wala ng Pilipino na mabibigyan ng oportunidad na makapag-aral sa pinaka-importanting bansa ngayon sa Asia. Bakit hindi mo sabihin yan, Coach Jared? Bakit kayong mga bobong vloggers ni Bongbong Marcos, bakit hindi nyo sabihin yan? Nang wala ng mga Pilipino na mabibigyan ng scholarship na ang tawag ninyo ay bayad. Kaya, alam nyo, kayong mga bobong vloggers ni Bongbong Marcos, kaya bayad ang tawag ninyo sa scholarship dahil nga lahat ng nangyayari sa buhay nyo ngayon ay bayad. Hindi naman kayo magkakaroon ng scholarship, no? Sino naman bibigay sa inyo? Who on their right mind will give you a PhD scholarship to study PhD? Wala nga kayong pinagtapos na mataas na pinag-aralan. Kaya hindi nyo alam. 'Di ba? 'Di ba? Ano ngayon? 'Di ba? Ako ang ginagawa ninyong issue. Kayong mga bobong vloggers ni Bongbong Marcos. Bakit ang ginagawa ninyong issue? Dahil gusto nyong manahimik. Ang issue ng hindi mo pera yan. Ang issue na walang liquidation with resibo ang mga kongresista na katulad ni Martin Romualdez na malamang ay nakikinabang din kayo. Hindi ba? Ano ngayon? Nailibing na ngayon ang ginagawa ninyong issue. Hindi kasi kayong nakakasagot sa tamang issue kung anong pinag-uusapan ngayon ng bayan. 'Di ba? Nakikisawsaw lang kayo dahil nga kailangan ninyong kumita. Dahil wala namang makikinig sa inyo kung hindi kayo gagawa ng intriga .
Sinong politiko ang nagbabasa ng mga vlog ninyo para makaalam ng mga policy positions? Meron? Wala. 'Di ba? Kaya nga hindi kayo kinuha ng campaign period ni ng campaign ni Bongbong Marcos upang magkaroon ng policy advice. Dahil nga wala naman kayong mabibigay na advice sa mga pulisiya dahil alam nyo, tatapatin ko kayo. Ang hierarchy dyan ay si Thinking Pinoy, nandito yan. Okay? Kayong mga bobong vloggers si Bongbong Marcos, nandito kayo, no? Pwede kayong itapon-tapon na parang basura. Dahil nga, hindi kayo si Thinking Pinoy. That is what's correct. And that is what is just right. And that is that is the truth of it all. Mga friends, no? Wala kahit isa sa inyo, mga bobong vloggers si Bongbong Marcos. Wala kahit sa isa sa inyo makaka-achieve ng na-achieve ni Thinking Pinoy sa kanyang pakikibakas dito sa gobyernong ito. Dahil wala kayo sa kalingkingan ng talino at diskarte ni RJ Nieto. Yun ang totoo. Gusto nyo saktanan ng damdamin. Yan ang totoo. 'Di ba? Hindi ninyo ma-achieve ang na-achieve ni Thinking Pinoy sa buhay ng mag-asawang Marcos na nasa Malacanang ngayon. Dahil nga, unang-una ang bobo nyo, no? Ikalawa is, you are not as smart, you know? You are not even 1/8, no? You're not, kahit katiting, no? Kahit katiting ng talino at diskarte ni Thinking Pinoy, ay hindi nyo ma-achieve. Kayo ay mga basahan lamang. Okay? Yan ang totoo, no? Si Thinking Pinoy, hindi yan basahan. No? Ano yan? Ano na yan? Nasa taas na yan. Hindi nyo ma-achieve yan. Pero kayo mga bobong vloggers ni Bongbong Marcos, kayo yung mga basahan. Okay? Kaya basahan, dahil kung may kalat, kayo ang paglilinisin. O, kita nyo ngayon si Thinking Pinoy, di ba hindi nagsasalita? Di ba? Bakit? Kasi nga, hindi siya bobo katulad ninyo. Yun ang totoo doon. Hindi magsasalita si Thinking Pinoy kung ang issue ay kabobohan. Pero pag kabobohan ng attack, kayo ang gagamitin, mga bobong vloggers si Bongbong Marcos. Dahil nga kayo'y basahan. Okay? Basahan kayo sa buhay nila. Yan ang totoo. O, ano? Gusto ninyo? Sino sa inyo sa mga bobong vloggers si Bongbong Marcos ngayon ang umaatake sa akin ng nakarating na, nakapasok na ng bahay nila sa Nara, na nakapunta na, nakatulog, hindi ko na pwedeng sabihin yung iba, nakipag-inuman, nakipag-hagik-gikan, nakipag-lunch at kung ano-ano pa sa bahay nila sa Benguet. Wala! Dahil nga kayo yung mga basahan sa buhay ng mag-asawang yan. Di ba? Natutuwa-tuwa na kayong ganyan. Tapos kunwari, feeling ninyo, nakaisa na kayo. Hindi, darating ang panahon, alam nyo, itong mga bobong vloggers ni Bongbong Marcos, you're nothing, no? You're nothing compared to Thinking Pinoy. Di ba? Dapat, ang titingnan ninyo, yung ginagawa ni Thinking Pinoy, pag hindi siya nagsasalita sa issue, huwag kayong magsasalita. Alam nyo kung bakit? Kasi kayo yung mapuputukan. Diba? Siya dapat, you should follow the lead of Thinking Pinoy. Kita mo, tahimik siya ngayon. Tahimik siya sa issue ng hindi mo pera yan. Tahimik siya sa issue ng South China Sea conflict. Bakit naman siya mag-iingay? Siya ang dahilan kung bakit ako nabigyan ng plataforma dahil siya ay naniniwala sa aking stand. Diba? Hindi siya magsasalita dahil nga hindi siya bobo katulad ninyo. Kayo ay mga basahan. Okay? Basahan sa buhay nila. Yan ang totoo. Mga politiko yan. Kayong mga basahan. No? Yan ay mga politiko. Okay? Papaliwanag ko sa inyo. No? Pag wala kayong
hatak sa tao. Hindi kayo pinapakinggan. Or yung pinapakita nyo ngayon na kaya lang kayong gamitin na halimbawa ay may gusto silang patira ng mga tao, hindi nila kayo irerespeto. Dahil ang mga katulad ninyo ay 10-5. Diba? 10-5 kayo, no? Tingin ninyo ganun kayo kaimportante sa buhay nila. Hindi. 10-5. Diyos mio. Kaya, pagdating ng panahon, pwede silang pag-iisipan nilang kanilang political survival. Yung mga inaaway nyo ngayon, kayong mga basahang vloggers ni Bongbong Marcos. Alam nyo, there will come a time na magbabago din ang ihip ng hangin. Diba? Dahil wala kayong prinsipyo. Pag nakita ninyo yung inyong sinusuportahan ay napunta sa ganito, kay ganito, ay baka mapraning na kayo dahil hindi nyo na malaman kung anong gagawin ninyo. Pero yan ang totoo. Kayo yung mga basahan. Okay? Basahan kayong mga vloggers kayo ni Bongbong Marcos. Hindi nyo ma-achieve ang na-achieve ni Thinking Pinoy. Okay? Never in your life. Dahil wala sa kalingkingan. Kahit isa sa inyo dyan ng mga bobong vloggers ni Bongbong Marcos, kahit isa sa inyo ay wala sa kalingkingan ng talino at diskarte ni RJ. I know it because sa lahat naman sa inyo, no, ako lang nakakakilala sa kanya. So, yun ang katotohanan, no? Kayo ay mga basahan. 'Di ba? Basahan. Kaya ang tingin ninyo sa lahat ng bagay ay bayad dahil diyan umiikot ang buhay ninyo. Okay? Ang pinapakain ninyo sa mga pamilya ninyo, pinambabayad ninyo sa kuryente, pinangkakain ninyo, lahat. Okay? Lahat yan ay produkto ng bayad sa inyo. Wala kayong pinaghihirapan dahil nga wala naman talaga kayong taglay na talino. Ang silbi nyo lamang sa buhay ng gobyernong ito ay maging basahan. Kung may kalat, kung may dumi, kayo ang gagamitin upang linisin ang kalat. Yan ang totoo. Basahan. Basahan ni Bongbong Marcos. Yan kayo. Uulitin ko. Basahan ni Bongbong Marcos. Kung ano ang kinalat niya, kayo ang gagamitin. Mga basahan ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Hindi nyo nga makanti, 'di ba? Nakita nyo ba kami? Nakita nyo ba kami ni Thinking Pinoy nung panahon ni Duterte, 'di ba? Kinikriticize namin ang gobyerno. Kinikriticize namin ang mga cabinet officials noon, 'di ba? Panoorin nyo. Puntahan nyo yung Facebook ng Kantok, 'di ba? Kayo ngayon ay mga basahan. No? Wala. Huwag na kayong mangarap na magiging Thinking Pinoy kayo sa buhay ng mag-asawang Marcos. Dahil hindi mangyayari yan, dahil nga basahan lamang kayo ni Bongbong Marcos. You will never, ever, 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 ever become Thinking Pinoy. Diba? Kahit babuyin nyo pa ang pagkatao ko, mula talampakan hanggang dulo ng hibla ng buhok ko, hindi kayo magiging si Thinking Pinoy. No? Kaya, hindi nyo kaya. Diba? Diba? Kita nyo, bakit kayo ang nagsasalita laban sa akin? Bakit hindi si Thinking Pinoy? Diba? Kung gusto talaga nilang madurog ako, diba? Bakit hindi si Thinking Pinoy ang kanilang pagsalitain laban sa akin? Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi si Thinking Pinoy ay may utak. No? May utak. Hindi yan magiging basahan lamang katulad ninyo. 'Di ba? Kayo, mga vloggers ni BBM, kayo ay mga basahan ni Bongbong Marcos.
That's it, pansit. Ngayon, ba't hindi kayo nagsasalita laban sa issue ng walang resibo na liquidation na bilyon-bilyon every year ng Senado at Kongreso? Dahil ba kayo'y nakikinabang? Or dahil may mga masasaktan na mga congressman at senador kapag kayo'y nagsalita? Hindi kayo nagsasalita. Bakit? Hindi ba dapat ito ay maging issue ninyo? Dahil taxpayers din kayo. Ayun ay kung totoong taxpayers kayo, diba? Bakit? Bakit ako ngayon ang tinitira ninyo tungkol sa issue na yon? Dahil nga kayo'y basahan, no? Basahang vloggers. Diba? Ginagamit kayo ng mga politiko para maging basahan nila. Diba? Wala kayong naging issue. Wala kayong issue ng bayan na ginawa ninyo. Wala kayong expose sa mga katiwalian sa gobyerno. Diba? Kasi parte kayo ng katiwalian ng gobyerno. Natatakot kayong bumangga sa mga magnanakaw dahil kayo ay mga benepisaryo ng mga magnanakaw. Dahil nga kayo'y basahan. Basahan ng mga politiko, basahang vloggers ni Bongbong Marcos. Masakit. Gusto nyo saktanan ng damdamin? Ay, magaling ako dyan. Kahit isa sa inyong mga basahang vloggers ni Bongbong Marcos ay hindi magiging Thinking Pinoy. No? Kita nyo, pinopromote ba kayo ni Thinking Pinoy? Anyone? Sino sa inyo sa mga basahang vloggers ni Bongbong Marcos ang pinopromote ngayon ni Thinking Pinoy? Diba? Bakit wala kahit isa sa inyo? Ngayon, alam mo kung bakit? Dahil nga basahan kayo. Hindi mahilig si Thinking Pinoy sa mga basahang vloggers na katulad ninyo. Ganun yun. Diba? Diba? Nakita niyo, nire-repost ba kayo ni Thinking Pinoy? Hindi ba? Sa hierarchy ninyo dyan, ang pinakamataas si Thinking Pinoy. Diba? Nandito kayo, Andito kayo, ito si Thinking Pinoy. Bakit hindi kayo pinopromote ni Thinking Pinoy? Diba? Bakit yung mga issue ninyo laban sa akin ay hindi ginagawang issue ni Thinking Pinoy? Naniniwala kayo dahil nag-aaral lang siya. Ulul, matalino yung tao, yung mga pinag-aaralan niya ngayon sa first year, alam niya na yan. Dahil ikalang beses niya na itong gagawin sa buhay niya. Diba? Kaya hindi kayo pinapatulan, hindi kayo pinopromote ni Thinking Pinoy, dahil nga basahan ang inyong issue. Wala siyang time para sa mga basahang katulad ninyo. So, ayun lamang, no? Gusto nyo pa? Marami pa akong bala laban sa inyong lahat dyan. Kala nyo ba? Sabihin nyo lang at maghuhubaran tayo ng maskara. Diba? Hanggang ubusan tayo ng, ubusang lahi. Pwede ko lumaban ng ubusang lahi sa inyong lahat. Diba? Kaya ko yan. So, ayan. Kamusta yung mga basahang vloggers ni Bongbong Marcos? Anong gusto nyo? Gusto nyo pa? Pwede naman. Bakit hindi nyo sabihin ang totoo ninyong pagkatao sa publiko? Diba? Yung isa dyan, hindi nga makapag-live. Hindi na makapag-post ng kanyang current pictures. Kasi nga natatakot. Diba? Kasi nga either baka may tinatakbuhang utang or baka alam mo na, tsaka, or talagang manggagancho. Ganyan naman yan. Tapos yung yung mga basahang vloggers ni Bongbong Marcos, you will never get promoted, no? By Thinking Pinoy. Diba? Hindi kayo itataas sa pedestal ni Thinking Pinoy. Dahil aminin nyo na yan, no? Kapag hindi kayo na-promote ni Thinking Pinoy dyan, yung mga pinagsasabi nyo, ibig sabihin,
wala siyang pakialam sa issue ninyo. Dahil kayo nga ay basahan. Basahang vloggers. You are the most disposable, no? Among all the vloggers, kayo mga basahang vloggers ni Bongbong Marcos. Wala na kayo. Hindi nyo kayang gumawa ng isang expose na katulad ng Love the Philippines fiasco video. Hindi nyo kayang banggain ang Kongreso mismo at ang Senado dahil nga kayo ay basahan lamang ng mga vloggers ni Marcos. Diba? So yun lang. May mga sabi ng isa, meron daw sa inyo estepador. Kita mo na? Meron pala sa inyo diyan ng mga vloggers ni Marcos ang estepador, 'di ba? Batuan ng issue. Kaya naman natin 'yan, no? Kaya nyo? So, ayun lamang po, no? So, ayan po sila, mga basahang vloggers ni Marcos. Wala nang quality sa inyo, 'di ba? Yung pinaka-quality sa inyo, si Thinking Pinoy, no? Yung the highest of the highest of the highest of them all sa inyo. Nasa London, wala nang pakialam sa inyo. Dahil si Thinking Pinoy, may utak 'yan. Hindi yan papatol sa hindi yan papayag na gagawin lang siyang basahan. Okay? Kayo, ganyan kayo ka-chief. Kayong mga basahang vloggers ni Marcos. Willing kayong gamiting basahan ng mga vlogger. Willing kayong gamiting basahan para kung may kalat ang mga magnanakaw, kayo ang maglilinis. Kaya ang tawag sa inyo ay basahan. Basahang vloggers ni Marcos. Maraming salamat po. At iwasan ang mga basahan. Well, actually, pwede mo rin gamitin yung mga basahan, no? Yan naman ang purpose ng mga basahan, ang linisin ang kalat, dahil nga, mas madumi pa sila sa kanilang mga sinisir. Basahang vloggers ni Marcos. Salamat.